So dito tayo sunod, mga kababayan, kay Kiko. Nako po, patay. Patay kang bata ka. Mga kababayan. Dito tayo kay Kiko Barsaga. Na kung saan, mga kababayan, ay may bagong kaso. Mga kababayan, may bagong kaso si Kiko Barsaga na ang rason, ito din ang dahilan ng ikakatanggal niya bilang kongresista. So ngayon mga kababayan, actually sa madaling salita, si Kiko po ay pinag-initan po talaga ngayon ng mga congressman ng kanyang ibinulgar di umano na pinunduhan daw ni Enrique Razon na NUP, as in party list. So ngayon mga kababayan, ito po... Ang kapal nitong si Ante Claire, binalaan. Ito po ngayon mga kababayan, pakinggan natin. Ito po. Kinasuhan si Kiko. May bagong kaso. Tayo dyan sa may Department of Justice, mga kabom. Iba-ibang kaso ngayon, mga kababayan. Actually, hindi ko sure kung ilan, pero si Puno, si Razon, si Valeriano, nagpa-file na. So, papunta pa lang yung iba. Sa madaling salita, mga kababayan, matatanggal po talaga si Kiko Barsaga. Bago siya matanggal, nanghingi siya ng sorry kay Razon. Di ko sure kung tinanggap ni Razon yung sorry niya. Pero ang sabi nga ng kanyang kapwa kongresista ay hindi na daw bagay si Kiko sa kongreso. Dako tayo dyan sa may Department of Justice, mga kabombo, at maki-update po tayo dito sa panibago pong cyber libel na sinampa laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Kasama na rin po dito So ngayon mga kababayan, meron siyang cyber libel na 2 counts kay Enrique Razon. Meron siyang isang cyber libel kay Valeriano, congressman ng Maynila, at meron pang kay Puno. Naku, marami to mga kababayan. May ethics complaint pa at tatanggalin nga siya daw. Di umano sisibakin. Pong graph o itong mga plunder cases na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. May live report po dyan si Bombong Grand Hilario. Yes, Bombo Genesis, isinampa ngayong araw ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano sa Manila Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Ayon kay Congressman Valeriano, nag-ugat ang reklamo sa online post ni Barsaga kung saan pinaratangan ng mga miyembro ng National Unity Party na tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Patay sa alegasyon, ang pagtanggap po ng pera ay para suportahan at may luklok na maging House Speaker kamakailan o nung nakaraan si late 1st District Representative Martin Romualdez. Ito na may maring pinabulaanan na naturong kongresista at iginit na walang tinanggap na anumang halaga ng pera mula sa negosyante. Narito ating pakinggan si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. File ako ng case against Congressman Kiko Barsaga, cyber libel. That is a criminal case because of his allegation na kami raw ay nabayaran ni Mr. Enrique Razon para tulungan o para iluklok na speaker, si Speaker Martin Romualdez. Na sa matter of fact, during that time, wala namang kalaban si Speaker Martin Romualdez. So may narapat po kasi kung hindi niyo po alam, during the ethics complaint that the NUP filed, I think more than a month ago, ako rin yung nag-cross-examine sa kanya. Dalawa kami nag-cross-examine sa kanya at na-cross-examine din kami together with Congressman Dasa. Kaya siya na suspended for 60 days. Partikular na isinampa ni Congressman Valeriano ang reklamo cyber libel sa ilalim ng Section 4C ng Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Naniniwala mababatas na akusasyon panunuhol ay hindi umano nagpapakita ng mabuting katangian ng isang miyembro ng Kamara. Kung kaya't ani ay minarapat na lamang na kanya itong sampa ng reklamo laban kay Representative Kiko Barsaga. Ang naturang cyber libel case na inihain ni Congressman Valeriano ay kasunod lamang din ng magsampa ng reklamo si House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Rolando Puno kontra
sa mambabatas. Patay. Muli si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Pero ngayon, medyo grabe na rin na inaccuse niya kami yung NUP na tumanggap ng bribe from Mr. Enrique Razon, in which mukhang hindi maganda. Kaya minarapat ko na mag-file ng case against him. At if I'm not mistaken, yesterday nag-file din yung chairman ng NUP, si Congressman Deputy Speaker Ronnie. Kung kaya kasabay ng mga akusasyon ni Congressman Kiko Barsaga, hiling at mensahe na naturang mambabatas na magpakabait nito. Ito muli si Representative Roland Valeriano. Well, kaya siguro, kaya ako nag-file ng case to prove na hindi totoo yung sinasabi niya. At siguro, paglabas ng resolusyon ng korte, doon natin malalaman kung sino yung tama at mali. As far as I'm concerned, wala akong tinatanggap, wala akong or anything na yung inaccuse niya, definitely isang malaking lie. Kay Congressman Barsaga, Yes, sir. pakabait na siya. Nako. Bukas ang tanggapan ng Bombo Radio para sa anumang pahayag at reaction. Ayan na nga, mga kababayan. Ha? Para daw kay Kiko, magpakabait ka na Kiko. Nako, eto na nga. Ano mga kababayan, ramdam ko na itong pag-i-expelled niya. May expelled talaga to si Kiko. Sa totoo lang kasi tinatadtad siya ngayon eh. Tinatadtad siya ng kaso, 'di ba? Reklamo ng kapwa niya kongresista. Sa totoo lang, pinagbigyan siya, sinuspended lang naman siya ng 60 days. So 90 ba or 60 days? So pinagbigyan siya, dapat doon sa pag-suspended sa kanya, nagbago dapat siya, no? Tahimik na lang dapat siya, hindi na lang siya dapat ngawa ng ngawa. Ang problema kasi mga kababayan, under observation siya at that time, pinagbigyan siya, warning yun. So ngayon, ang nangyari mga kababayan, lumalala. So, sa madaling salita, wala na ibang patutunguhan. Talagang mai-expelled to siya, matatanggal. Alam nyo, wala pa akong nabalitaan sa kasaysayan sa ating bansa na merong isang kongresistang tinanggal. Wala. Kung meron man siya pa. Siya pa lang siguro. Maliban na lang sa mga kongresistang nakukulong na may mga kaso. 'Di ba? Pero yung tatanggalin ka dahil pasaway ka, 'di ba? Alam ko may man na-expelled yata si Tebes. Si Tebes yata na-expelled, 'di ba? Kasi actually may kaso eh. Oo, pero yung kay Kiko kasi iba eh. Iba yung ni Kiko. Iba yung kaso ni Kiko eh. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, sayang. Yeah. Mai-expelled ka, matatanggal ka, paano yung bumuto sa'yo, paano yung buto mo, paano yung pagod mo, yung hirap mo, dapat pinalagaan yun. Alam nyo sa totoo lang, mahirap kaya makapasok sa ganyang position just in politics, Congress. Ang daming gustong pumasok sa mga ganyang posisyon, 'di ba? Ang daming gustong maging kongresista, mayor, gobernador, chairman ng barangay. Kahit sa chairman nga lang ng barangay, ang daming gustong maging chairman eh. Yun pa kaya maging congressman, mahirap sa totoo lang mga kababayan. Mahirap abutin yung naabot ni Kiko as a congressman. Pero ang problema mga kababayan, mas mahirap yung matanggal ka dahil sa ginagawa mo. Sayang mga kababayan, sa totoo lang. No? Yung pagod mo, yung effort mo, 'di ba? Yung pagtakbo mo. Sayang ang pinagpaguran niya, sayang ang kanyang pinanumpaan, hindi niya na handle ng ayos. Hindi niya na dala ng ayos, kaya problema na po niya yon mga kababayan, no? So, kung tayo man ang hihinayang, kasi sa totoo lang mga kababayan, bawat kasi narating mo sa buhay, hindi basta-bastang marating yan. Yung may pinagdaanan ka dyan, pinaghirapan mo yan, sakripisyo mo, yung ganyan, tapos mawawala lang sa isang iglap. Hindi maganda ganun, hindi madali. Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo actually kung sakali man na si Kiko matanggal yan, may possibility baka biglang mapasok yan sa anxiety or depression. Kaya kailangan na talaga ni Kiko ipaano sa psychiatrist. Mahirap. Kasi baka dibdibin niya yan yung pagkatanggal niya, kung sakaling matanggal man siya. Kung didibdibin niya yan, baka hindi natin alam, biglang magbigti yan, biglang magpakamatay.
No? Kasi may mga ganyan eh, yung sa tingin mo matapang, malakas, 'di ba? Pero deep inside, may mga dinadamdam na 'yan. Kaya hindi natin alam baka kung sakaling bigla siyang malaman niya natanggal na siya, 'di ba? Kaya may malaki pa naman pangarap niya sa buhay, 'di ba? Alam naman natin eh matalino din. Kaso lang mga kababayan, meron kasing iba na 'di ba, in psychiatric way or method na sa tingin mo matapang siya, sa tingin mo magaling siya, pero deep inside niyan, dinidibdib na niya. Diba? Katulad ng iba, hindi porket nagmumura sila, ganyan, minumura nila ay matapang na sila. Hindi. Yung iba, nagmumura kasi iyan yung ginagamit nilang way para makita ng iba na magaling at matapang sila. Oo, katulad ng, di ba? Katulad ng sa mga Duterte. Kung nakita ninyo, matapang sila kung tignan kasi nagmumura sila, minumura nila si ganito, binabantaan nila si ganyan. Pero on time, 'di ba? On the reality, wala. Katulad kay Baste, magaling siya, ganyan, interview. Pag nasuntok kita, ganyan, ako, makipagsuntukan ako sa'yo, rematch, ganyan. Tapos ending ng reality na hinamo na, hindi na lumalabas, di ba? In psychiatric world, mga kababayan, may mga ganyang pamamaraan, di ba? Ma'am Nits, Fabilia Sapanta, hello po. May mga ganyang pamamaraan na ginamit nila yung way na ganyan para magmukha silang matalino, mukha silang matapang, malakas, magaling, pero deep inside, nasasaktan sila. No? Ginagawa nilang style na ganyan, na kunwari, may mga tao, nakangiti, yan. Parang walang problema ta, nakangiti, ganyan. Pero deep inside, may problema, dinidibdib na. Kaya magugulat na lang tayo minsan, naglalaslas na, nagsusuicide na, nadidepress na may anxiety na pala. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, sa mga ganyang ni Kiko, siguro alam naman niya siguro yung mali at tama. Alam naman niya siguro kapag magsisi siya, kasi ginawa niya yan eh. Hindi naman siguro siya ulyanin, nakalimutan niya na may ginawa siyang ganyan, 'di ba? Pero hindi natin alam, 'di ba? Mga kababayan na bandang huli niyan, hindi niya matanggap yung mga pangyayari. Baka biglang magbigti yan. Biglang, di ba? Sa ngayon, hindi natin alam na stress na pala, may anxiety na pala yung tao, depressed na pala. Di ba? Pag yan naghahalo-halo lahat, tas hindi natin alam, no? Na biglang ma-realize niya na, ay, mali pala ako. Bakit ganun? Proud na sana yung pamilya ko sa akin kasi kongresista ako, tas biglang nawala. Di ba? Malay natin kung may jowa siya ngayon, di ba? May jowa siya, tapos nalaman na may kaso siyang ganyan. Siyempre, alam nyo naman, di ba? May mga jowa na ganyan na pagdating na kagipitan, bigla kang iiwan. Tapos malalaman pa ng pamilya mo na ba anong pinasok mo yung ganito. I'm sure ngayon, mga kababayan, pinagalitan niya ng pamilya niya kasi sino ba namang pamilya na itutolerate yung mga ganyang mali? Ngayon, pagdating sa pamilya, yayaw-yawan siya ng yayaw-yawan. Pagdating sa mga kaalyado, hindi na siya masyadong pinapansin. Pagdating sa jowa, ganun din si jowa, niyaw-yawan din siya. Anong gagawin ng tao? Magpapakamatay, depressed, tatalon, ibabangga ang sinasakyan. No, which is ganyan ang nangyari sa isip ni Cabral. Instead na balikan siya ng mga ilalaglag niya, nakamatay na lang siya. 'Di ba? Para mawala ang problema. Kasi 'di ba, minsan yung iba ang solusyon sa problema maglasing, mag-inom. Tapos minsan yung solusyon ng problema magbigti or di kaya tumalon. 'Di ba? Ganun 'yun, mga kababayan. Sabi ni Sir Nino, ang problema kay Kiko, di maalam makinig na para sa ikakabuti niya. Kung ano pumasok sa utak niya, yun na yun. Kaya nga, di ba, Sir Nino, yan din ang mahirap eh. Kasi hindi natin alam na sa tingin natin ngayon matapang siya. Malakas siya. Pag nagsalita siya, ganun. Kasi alam natin matalino si Kiko. Magaling siya sumagot. Pero hindi natin alam yung deep inside niyan. Dinidibdib na niya yan. Dinadamdam na niya yan. Hindi natin alam, magugulat na lang tayo, biglang maglaslas yan. Yan ang mahirap eh. Lalong-lalo na ngayon, imposible sa magulang niya ngayon, pinapagalitan yan sa mga kamag-anak niya, di ba? Tapos kung may jowa siya, yung jowa niya, syempre, yayaw-yawan din siya. Pag naburido yan,
Hindi natin alam kung saan pupunta. Tapos mabalitaan pa niya na tinatadtad siya ngayon ng kaso. Yan ang mahirap talaga sa totoo lang. Kaya nga ito, minsan din itong mga DDS kasi politician, na mga nakadikita ni Kiko, dapat in-advise nyo naman kasi mga matatanda na kayo dyan sa politika. Alam nyo na yung, di ba? Alam nyo na yung kalakaran sa politika, pero ang problema kasi sinusulsulan ninyo Mga demonyo din kasi itong mga politician na DDS Di ba? Sino-sino ba yung mga politikong dinikita ni Kiko dyan? Hindi nyo man lang ina-advise na bata pa yan, malaki pa marating mo, marami kang marating sa buhay. Huwag mong ganyan. Kasi kami nga, ang tagal na namin sa politika, hindi kami nagaganyan. Tahimik na lang kami para walang issue, walang sakit sa ulo. Wala man lang nakapag-advise niyan. Or else, sinusulsulan nyo para magkaganyan yung tao. Di ba? Ginagawa ninyong sa madaling salita, ginagawa ninyong atakdog Hindi nyo ba alam? Tapos ngayon, tignan nyo nagka-problema siya. Tinutulungan ba ninyo? Wala. Diba? Ginagawa nilang kriminal yung bata. Dapat nga mga matatanda na kayo dyan sa politiko, ina-advisean nyo naman. Bata ka pa. Katulad kay Congresswoman Garin. Tignan nyo si Garin. Kiko, wag ganyan. Tama na yung ganyan. Kasi nandito tayo sa Congress, legislative to. Bawal yung ganyan. Ganun dapat, diba? Sa totoo lang, napapansin ko sa ginagawa nila kay Kiko, ginagamit nilang atakdog si Kiko Tapos ngayon, tignan nyo, nung si Kiko nagkagipit-gipit, marami ng problema, marami ng kaso, tignan nyo, may isa bang DDS tumulong? Wala man lang. Tignan nyo yung nanawagan si Kiko na lusubin ang Forbes. Ang dami nila. Oo, sumunod sila lahat doon. So ngayon na si Kiko na may kaso na, tagtad na ng kaso, may ethics complaint na, may reklamo na, asaan sila? Diba? Mas lalo nilang pinagtawanan ngayon. Diba? Tignan nyo si Boy Lighter, diba? Sir John C. Yalapan. Diba? Jongjin ba pagbasa nito? Jongjin C. Alapan. Si Boy Lighter. Kita ninyo? Kaya sa totoo lang, dapat itong mga DDS politician, kinausap nyo dapat yan. No? Kahit sabihin natin, katulad sa sabi ni Sir Nino na ang problema kay Kiko, di maalam makinig. Pero imposible naman na, ang tanong lang, bakit nagawa ni Kiko yan? Wala. Alam ko may nag-utos niyan May nagsulsul niyan. Kasi syempre, ang sasabihin agad, sige, kaya mo yan, matalino ka naman. Nandito kami sa likod mo, sige, go mo yan. Ganyan Tapos tindan nyo ngayon ang mangyari. Diba? Hindi natin alam yung isip ni Kiko. Tignan nyo ngayon sa huli. Si Kiko ang nagsakripisyo sa mga sulsul at utos nitong mga DDS politician. Sa totoo lang si Kiko kasi baguhan pa lang yan. Kasi nga, hindi naman, kahit sabihin natin na pinalibutan siya ng politician, nanay niya, tatay niya, politiko. Pero, hindi pa kasi niya alam masyado yung kalakaran. Magaling matalino si Kiko pagdating sa sagutan, pagdating sa ganyan. Pero ang ginagawa kasi, sinasakyan siya Sinusulsulan. Sinasakyan. Wala man lang nakapag-advise. Imposible na kung sa kamag-anak hindi nakinig. Alam ko may mga ganyang klase na tao Sa kamag-anak hindi nakikinig, pero sa ibang tao nakikinig. Ang problema naman, imbis na makinig, advise ng tama, inuutusan pa. Tapos, kaya mo yan, Kiko. Nandito lang kami sa likod mo. Suportahan ka namin. Di ba? Ganyan ang sakit ng mga DDS Nandito kami. Suporta kami. Nasa likod mo lang kami. Tapos hindi ngayong tinadtad na ng kaso, tadtad na ng problema, tadtad ng ethics complaint. Asaan sila? Ni isa sa kanila wala man lang nag-react. Asaan yung mga politisyang DDS na pinagtanggol si Kiko ngayon? Wala. Di ba? Kaya sa totoo lang, kayong mga DDS, itigil ninyo na gumawa ng krimen or gumawa ng isang bagay. Kasi pagdating ng kagipitan, hindi kayo tutulungan ng mga Duterte. Tingnan nyo si Sara, nung tinanong, kaalyado ba, kilala mo ba si Kiko? Hindi ko siya kilala personal. Hindi ko alam kung DDS ba yan or ganyan ba yan. Diba? Tinanggi na siya. Umpisa pa lang, tinanggi na siya ni Sara. Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Pagdating ng kagipitan, iniiwan na siya. Kaya mga DDS, kunin yung example. Kunin ninyong example, yung mga nagrarally sa Qatar. Kita ninyo yung mga OFW na nagrally sa Qatar. Anong nangyari?
Simula nung pinaglaban nila si Digong, nagrally-rally sila doon na which is bawal yan sa government ng Qatar kasi bawal yung mga ganyang kilos protesta, mga propaganda, mga maiingay. Kasi Arab country yun, mga sensitive country yun. So na-deport sila, nakulong sila. Tinulungan ba sila? Sino mga Duterte pumunta doon, tinulungan sila, pinalaya sila? Wala. Si BBM pa rin. Yung pulis, nung inaresto si Digong, ayaw sumunod kay PBBM at kay Torre kasi daw mali ang ginawa. Natanggal yung vlogger na pulis. Natanggalan ng lisensya, natanggal sa trabaho. Tinulungan ba siya ng mga Duterte na makabalik at magkaroon ng ano? Wala. Diba? Sino pa? Yung mga DDS dyan. Tignan ninyo, yung isang vlogger, nag-post ng headshot kay PBBM. Mahal na mahal si Digong. Nung ihinaristo ng NBI at CIDG, tinulungan ba sila ni Sara? Tinulungan sila mga Duterte? Wala. Tignan nyo yung mga Tay, kami naman perma sa Hong Kong. Nakumpiska ng pulis. Kinumpiska sila doon. Tinignan, inisyoso. Kasi may mga passport na naglalabasan. Nakulong, tinulungan ba sila? Yan ang mahirap sa inyo. Kasi ang sasabihin lang agad ng mga Duterte niyan, voluntaryo po kayong sumuporta sa amin, hindi po namin kayo ni-recruit. Kaya kung may problema man kayo, problema nyo na po yan. Hindi po kami ang mananagot. Kasi voluntarily po kayong nag-support. Hindi po namin kayo ni-recruit, hindi namin kayo hired. Diba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Bandang huli, kapag ka nagkagipitan, iniwan na sa ere. Diba? Tingnan mo si Boy Lighter. Kinasuhan ng sedisyon. Anong sabi ni Boy Lighter? Ayan na naman, yung leader namin, tinatawag na naman kami, mag-rally na naman daw, samantalang siya, nasa loob lang ng mall, kami yung nagsisigaw-sigaw, nung kinasuhan kami, nawawala bigla. Diba? Wala na. Sabi ni Ma'am Aisa, wala na si Miao. Tinapon na siya at ginamit lang siya. Wala na siyang suporta sa mga DD shit. Walang kakamping DDS kasi wala daw pakinabang. Kita ninyo? Ganyan ang mangyari sa inyo. Tignan ninyo si Kiko ngayon. Tinaddad ng problema. Tinaddad ng kaso. May ethics complaint pa. Tatanggalin pa bilang kongresista. May mga Duterte bang tumulong? May mga DDS bang sumuporta? Wala! Tahimik sila. Si Boy Lighter, tignan nyo, nang hahamon pa ng kongresista, nang hahamon pa ng pulis, nung kinasuhang sedisyon, may tumulong? Wala. May kasabihan nga tayo, mga kababayan, Ma'am Princess Paris Lupo, may kasabihan nga tayo na iwasan yung mga ganyang bagay. Diba? Kung ayaw mong mapahamak, huwag kang gumawa. Ano ba ang sabi sa kasabihan? Hindi po problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Hindi, alam nyo sa totoo lang, hindi gagawin ni Kiko yan kung walang nagbaback up sa likod, nagsusulsul, nagutos. Diba? Kasi ano nga lang ba si Kiko? Kung tutuusin congressman siya, pero biruin mo ba naman yung kakalabanin mo, bilyonaryo, kakalabanin mo kapwa mo kongresista, mas matagal pa sa'yo, mas batikan pa sa'yo. Diba? Hindi kayang gawin ni Kiko yan kung walang nagsulsul niyan. Pero sad to say, ginusto niya yan, problema niya yan, dapat magbago na siya. Dapat gawin niya yung stepping stone, ma-realize na niya, huwag na siyang sumali sa gulo ng politika. Magserbisyo na lang siya sa constituent niya, sa nasasakupan niya, sa lalawigan niya. Magserbisyo na lang siya ng ayos. Magtahimik na lang siya, di ba? Mag-ingay na lang siya kung hindi siya pagbigyan sa gusto niyang makatulong siya. Halimbawa, gusto niyang tumulong dun sa nasasakupan niya, hindi siya bibigyan ng pondo, mag-ingay siya. Bakit? Kailangan ko ng pondo, kaitulong ko sa tao ng aking nasasakupan, ganon. Pero kung wala namang problema, tahimik na lang, no? Sana, no? Mabigyan siya ng chance ang ganyan. Kaso lang, puro cyber libel kasi. Mabigat-bigat. Sa bagay, piyansa lang naman yan. Wala namang nakukulong na ano yan. Billable naman yan. Pero, mga kababayan, yun nga lang, nasisira ang pangalan niya. At sad to see pa,
wala nang suporta. Wala nga akong narinig na may mga DDS pang sumuporta sa kanya. Ang DDS ngayon nakapokus kay Libeste. Pag si Libeste bumagsak, iiwan na naman yan ang mga DDS. Diba? Diba? Oh. So yun lang po mga kababayan, yung ating live, no? Sa mga oras na ito, mag-alas 11 na po. Diba? Oh, bilang, kung ako, kay Kiko, kung nanood man siya sa akin ngayon, dumistansya na lang siya. Oh, total, manalo naman talaga siya sa lugar nila eh. Kasi bakit? Kilala naman sila doon. Yeah? Oh, kung maayos na siya, medyo may edad na siya, tumakbo siya ng medyo senador, di ba? Mataas-taas. At least may pangalan na siya. Pero sa ngalan na dumikit siya sa mga bobo, talino ka, Kiko. Huwag kang sumali sa mga bobong DDS. Oh, huwag mong sayangin yung pangalan mo at posisyon mo. Mahirap. Mahirap makarating sa ganyang posisyon. Huwag mong sayangin. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, problema niya yung ethics complaint. Siguradong sibak yan. Kaya nga, Sir Celso Pineda. Yung sa cyber libel, wala yan eh. Pero yung sa ethics complaint talaga, yun ang mahirap. So yun lang mga kababayan.